Ang pagpapalaki sa akin gamit lang ang pera ang lumikha ng problemang ito. Ipinanganak ako sa Kensington, London, ang bunso ng Black Financial Dynasty. Nabuhay ako ng isang buhay na ang lahat ay nakaplano, ngunit ang sandaling kumain ako ng isang mangkok ng bok choy sa isang maliit na kainan sa isang tradisyonal na palengke malapit sa Intramuros sa Maynila, ang buhay ko ay ganap na nagbago. Umiyak ako sa mainit at malalim na lasa nito. At ang simpleng ngiti ng lalaking nagluluto ng bok choy, si Marco Reyes, ang nagpatibok sa aking puso. Tinalikuran ako ng pamilya at lahat ng account ko ay na-freeze. Sa gabing iyon, dala lamang ang isang tiket sa eroplano, nagdesisyon akong pumunta sa Pilipinas. Pinili ko ang buhay na may katapatan kahit pa sa kahirapan. At ngayon, ako ang CEO ng isang bok choy brand na may taunang benta na umaabot sa 500 milyong piso. Paano nangyari ito? Ang video na ito ay isang kuwentong muling binuo. Ang pag-subscribe at pag-like ay magdadala sa iyo ng swerte. Mag-iwan ng komento kung saan ka nanonood. Ako si Emily Blake, hanggang sa edad na 25. Tumira ako sa isang mansyon sa Kensington, London. Ginigising ako ng aming katiwala tuwing umaga at ang aking personal na tsuper ang naghahatid sa akin sa paaralan. Ang buhay na iyon ay natural lang sa akin. Ngunit dahil dito ay naiinip lang ako. Inilaan pa ng aking ama ang aking mapapangasawa at pakiramdam ko ay isa lang akong kasangkapan ng pamilya, kaya nag-travel ako kasama ang mga kaibigan ko sa Pilipinas. Pagkatapos mag-tour sa Rizal Park at maglakad sa Intramuros, lumiko ako sa isang maliit na eskinita ng isang tradisyonal na palengke, isang kainan na may lumang karatula, mga plastik na upuan, at isang umaalpas na mangkok ng bok choy. Sa sandaling inabot ko ang unang kutsara ng sabaw at isubo, napipi ako. Paano nagkaroon sa mundo ng isang lasa na napakalalim, komplikado, at napakainit? Ang sabaw ay malinamnam ngunit magaan, may tamang balanse ng alat at tamis, simple ngunit labis na mayaman. Tumulo ang luha ko. Lumabas ang lalaking nagluluto at nagtanong, "Ayos lang po ba kayo?" Tumingala ako at nakita ang kanyang mga mata. Si Marco Reyes. Noon, hindi ko alam na siya ang magbabago ng buhay ko, ngunit tila alam na ng puso ko. Sa araw na iyon, bumalik ako sa kainan ng 3 beses at kinausap si Marco tungkol sa bok choy. Ikinuwento niya ang pagmamalaki niya sa resipe ng bok choy na minana sa kanyang ina habang ikinuwento ko naman ang food science major ko. Natural kaming nagpalitan ng numero at nagkita kinabukasan at sa susunod pang araw. Paglipas ng 1 linggo, sigurado na ako, gusto kong makasama ang lalaking ito. Kahit noong bumalik na ako sa London, nagvi-video call pa rin kami gabi-gabi. Hindi napansin ng aking ama, ngunit baka alam na ng katiwala. Pagkatapos ng 3 buwan, tumayo ako sa harap ng aking ama. Gusto kong pakasalan ang lalaking nakilala ko sa Pilipinas. Tigas na tigas ang mukha ng aking ama. Anong trabaho niya? Nagluluto po siya ng bok choy. Agad-agad, hinampas ng aking ama ang mesa. Isang tindero ng bok choy ang magpapakasal sa anak ko. Tumingala ako at sinabing, "Opo, pakakasalan ko po ang tindero ng bok choy na iyon." Pagkaraan ng ilang araw, nagpatawag ng family meeting at tinanggal ako sa pamilya. Na-freeze ang lahat ng account at binawi ang credit card. Sa gabing iyon, nagmadali akong mag-empake ng ilang damit sa isang maleta at umalis ng bahay. Ang natitirang pera ko sa account ay 70,000. Pagkatapos bumili ng tiket sa eroplano, 20,000 na lang ang natira. Sa loob ng taxi papunta sa airport, nag-text ako kay Marco. "Punta ako sa Pilipinas, pwede mo ba akong sunduin?" Dumating ang sagot pagkatapos ng 2 minuto, "Hihintayin kita. Magkita tayo sa NAIA." Ganoon na lang, tinalikuran ko ang lahat para pumunta sa Pilipinas. Ngunit tama ba talaga ang pagpipiliang ito? Pagdating ko sa Ninoy Aquino International Airport, naghihintay na si Marco na may hawak na maliit na bouquet ng bulaklak. Emily, sa pagdinig ng boses niya, tumulo ang luha ko. Wala siyang sinabi. Yumakap lang siya sa akin, ng tahimik at sa yakap na iyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kapayapaan. Pag-alis sa airport, sumakay kami ng bus patungong Tondo, Maynila. Medyo maliit lang ang bahay ko. Ayos lang ba sa iyo? Nag-aalangan na tanong ni Marco, ngunit sumagot ako na ayos lang ako.
Pagbaba ng bus, naglakad kami sa maliliit na eskinita at huminto sa harap ng isang lumang apartment compound. Gumagala ang bakal na hagdanan sa bawat hakbang. At pag-akyat namin sa ikalawang palapag, may lumabas na makipot na pinto. Pagbukas ng pinto, lumitaw ang isang maliit na espasyo, mga 40 ml quadrado. Ang sala at kusina ay magkadugtong. Mayroon lang isang lumang refrigerator, isang maliit na dining table at isang sira-sirang sofa. Ito ay mas maliit pa kaysa sa sarili kong silid sa mansyon sa London. Ngunit nakakagulat na naramdaman ko ang labis na ginhawa. Pasensiya na sa masikip na bahay. Kinamot ni Marco ang ulo, ngunit tumawa ako at sinabing, "Ayos lang po, gusto ko ang lugar na ito." Sumilip ang sikat ng araw sa bintana, at sa labas ng maliit na balkonahe ay may ilang malalaking kaldero na ginagamit sa pagpapakulo ng buto. Mausisa akong binuksan ang takip ng isang kaldero. Ang kakaibang amoy ng sabaw ng bok choy ay pumasok sa ilong ko, at sa sandaling iyon, may matinding paniniwala ako na ito ang magiging tahanan ko. Ngunit ang totoong pagsubok ay nagsimula lamang kinabukasan. Iyon ang araw na nakilala ko ang nanay ni Marco. May maliit na karinderya ang nanay niya na nagbebenta ng almusal sa palengke, at nagluluto si Marco ng bok choy doon para ipamahagi sa ibang kainan. "Nay, pinapakilala ko po sa inyo si Emily." May bahagyang panginginig sa boses ni Marco at kinabahan din ako. Lumabas ang nanay niya na nakasuot pa rin ng apron at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. "Ay, dayuhan ka ba?" Ang unang sinabi niya ay tila malamig. "Opo, galing po ako sa England." Bati ko sa Tagalog ngunit tumango lang siya. Sa hapunan, sa pagkain na niluto ng nanay niya, naging awkward ako sa pagkuha ng pagkain at nalaglag ko pa ang chopsticks. Napabuntong hininga ang nanay niya at si Marco naman ay halatang nahihirapan. "Nay, gusto po ni Emily na matuto magluto ng bok choy." Maingat na sabi ni Marco, ngunit hindi sumagot ang nanay niya. Sa gabing iyon, pagbalik namin sa apartment compound, hindi ako makatulog. Paano kung hindi niya ako tanggapin? Magiging posible ba ang kinabukasan namin ni Marco? Narinig ko ang yabag sa bakal na hagdanan at bumukas ang pinto. "Emily, ayos ka lang ba?" Ganyan talaga ang nanay ko. Kailangan lang ng oras para maging bukas ang loob, ngunit hindi ako sigurado. Magagawa ko bang makuha ang pagmamahal ng nanay niya? Kinabukasan, tumunog ang alarm clock ng 5 point. Tahimik akong bumangon, nagbihis, at nagpunta sa palengke bago pa si Marco. Nakabukas na ang karinderya ng nanay niya at naghahanda siya ng mga sangkap. "Nay," sa pagdinig ng boses ko, tumingala siya na may mukhang nagulat. "Bakit ang aga mo?" "Gusto ko pong matuto magluto ng bok choy." Tinitigan ako ng nanay niya saglit at binigyan ako ng apron. "Maghugas ka ng kamay." Mula sa araw na iyon, maaga na akong pumupunta sa palengke. Ang paghanda ng chicharon, ang paghiwa ng atay, ang pagtimpla ng sabaw, pati na ang mabilis na galaw sa pag-prepare ng noodles. Sa simula, napakabaho ko, nayuyupi ko ang mga gulay, natatapon ko ang toyo, nababali ang kuko ko sa pagbabalat ng bawang, ngunit hindi ako sumuko. Pagkatapos ng isang linggo, inatasan ako ng nanay niya na maghanda ng mga palamuti. Pagkatapos ng 2 linggo, pinayagan niya akong tikman ang sabaw. Pwede na, to ibenta. Sa isang pangungusap lang na iyon mula sa nanay niya, napuno ng luha ang ilong ko. Pagkatapos ng 1 buwan, inanyayahan ako ng nanay niya sa bahay nila. "Emily, maghapunan ka mamaya sa amin, ha?" Ang bahay ng nanay niya ay mga 10 minutong lakad mula sa apartment compound namin. Ito ay isang maliit na bungalow. Sa bakuran ay may hanay ng malalaking kaldero para sa pagpapakulo ng sabaw. Sa hapunan, may bok choy, lumpia, lechon manok at iba't ibang gulay. "Kainin mo yan, anak." Patuloy na nilalagyan ng nanay niya ang plato ko at paulit-ulit akong nagpasalamat. Pagkatapos kumain, dinala ako ng nanay niya sa mga kaldero. Ang sabaw namin ay minana na sa 3 henerasyon, mula sa lola mo hanggang sa akin at ngayon kay Marco. Pero huminto sandali ang nanay niya at nagpatuloy, "Basta't kaya mong mapasaya si Marco, sapat na." Ang pagluluto ng bok choy ay matututunan mo paunti-unti. Sa sandaling iyon, tumulo ang luha na matagal kong pinipigilan. Tinapik ng nanay niya ang likod ko
at napakainit ng kamay niya. Sa gabing iyon, pagbalik namin sa apartment compound, sinabi ko kay Marco, gusto ko ring gumawa ng isang bagay tungkol sa bok choy. Gumawa ng nag-aral ako ng food science sa England, hindi ba? Gusto kong ikonekta ito sa bok choy ng Pilipinas para makagawa ng bago. Tumagilid ang ulo ni Marco, ngunit tumingin sa mata ko at ngumiti. Sige, gawin mo. Tutulungan kita. At sa gayon, nagsimula ang aming maliit na pagsubok, ngunit ang paggawa ng bagong bok choy ay hindi kasing dali ng akala ko. Kapag binawasan ang linamnam, nawawala ang lalim. Kapag binawasan ang alat, nagiging matabang. Pagkatapos ng 10 beses na pagkabigo, sa wakas ay nakagawa kami ng masarap na lasa, isang bok choy na hindi masyadong malinamnam, na kahit ang mga dayuhan na hindi sanay sa malalim na lasa ay pwedeng kumain, ngunit pinapanatili pa rin ang malalim na lasa na kinikilala ng mga Pilipino. Binigyan ko ng pangalan ng bok choy na ito, bok choy ni Emma. Emma, tulad ng England? Tumawa si Marco. Maganda iyan, pero paano natin ibebenta ito? Nagsimula ako sa pagdidisenyo ng packaging. Ginamit ko ang aesthetic sense na natutunan ko sa London. Gumawa ako ng packaging sa minimalist European style, puting background na may pulang accent, may Tagalog at English na label. Umiling si Marco. Ang ganda, pero hindi ito mukhang bok choy. Iyan mismo ang punto, sagot ko. Ang mga dayuhan ay madalas na nag-aalangan sa pagkaing Asyano. Kung gagawin natin itong sophisticated tingnan, mababawasan ang pakiramdam nila ng pagiging dayuhan. Nag-upload ako ng larawan ng bok choy ni Emma sa Instagram. Napakasimple ng hashtag. Bok choy ni Emma, babaeng Inglesa, nagluluto ng bok choy, pag-ibig sa Pilipinas. Sa unang araw, 12 lang ang likes. Ngunit hindi ako sumuko at patuloy na nag-upload ng larawan araw-araw. Ang proseso ng pagpapakulo ng sabaw, ang pang-araw-araw na buhay namin ni Marco, isang araw sa palengke. Pagkatapos ng 1 linggo, umabot sa 100 ang mga followers at pagkatapos ng 2 linggo, lumampas sa 500. At pagkatapos, dumating ang unang order. Pwede ba akong bumili ng isang order ng bok choy ni Emma? Pagkabasa sa komento na iyon, sumigaw kami ni Marco sa tuwa. Upa kami ng isang maliit na bodega sa palengke, isang lumang espasyo sa halagang 5,000 piso bawat buwan. Ngunit para sa amin, iyon ang pinakamahusay na workshop. Nagluto kami ng bok choy, ni-pack, nilagay sa box at ipinadala. Sa simula, 3 order lang, 5 order sa isang araw. Ngunit pagkatapos ng 1 buwan, nakakabenta na kami ng higit sa 20 order araw-araw. Kumalat ang balita, ang bok choy na niluto ng dayuhan ay talagang masarap. Gusto rin ng mga anak ko kumain. Ang ganda pang iregalo. Nagsimula lumabas ang mga review tungkol sa bok choy ni Emma sa mga parenting group, food community at biglang dumami ang mga order. Pagkatapos lang ng 3 buwan, umabot na kami sa buwanang kita na higit sa 100,000 puntok cent. Ngunit mula rin noon, nagsimulang lumabas ang mga problema. Isang araw, may lumabas na komento. Tama bang dayuhan ang nagluluto ng bok choy? Hindi ba ito cultural appropriation? Nagpanik ako ngunit sumagot ako ng tapat. Mahal ko ang Pilipinas at iginagalang ko ang bok choy. Wala akong intensyon na nakawin ang kultura ng Pilipinas, kundi matuto. Ngunit nagpatuloy ang mga kritisismo. Kinokorap lang ng babaeng Inglesa ang bok choy para kumita. Hindi ito authentic na bok choy ng Pilipinas. At pagkatapos, isang araw, isang taong nagngangalang Carla Santos, CEO ng isang food startup, ang nagkomento sa page ko. Ang bok choy ay aming pamanang kultural, hindi laruan ng mga dayuhan. Kung gusto nyo ng tunay na bok choy, hanapin nyo ang brand ko. Tiningnan ko ang profile niya, 50 followers, CEO ng isang sikat na bok choy brand na madalas lumabas sa TV. Nag-alala si Marco, Emily, mag-ingat ka sa taong ito. Kilala siya sa industriya na mahilig magpabagsak ng mga kakumpetensya, ngunit nagdesisyon akong huwag makipag-away. Gusto kong gamitin ang bok choy ko para magsalita. Ngunit pagkatapos ng ilang araw, may mas malaking nangyari. Isang istasyon ng TV ang nakipag-ugnayan, gustong i-feature ang bok choy ni Emma, ngunit biglang kinansela. Hindi binanggit ang dahilan, ngunit may kutob ako. Ito ay paninira ni Carla Santos. Magtatagumpay ba ako sa labanan na ito?
Ang paninira ni Carla Santos ay lalong naging halata. Ang food stall sa mall na sana ay makikipag-partner kami ay biglang tumanggi. Ang mga family YouTuber na pumayag makipagtulungan ay sunod-sunod na pumuputol ng komunikasyon. Nalaman ni Marco na palihim na nagpakalat ng tsismis si Carla Santos na may problema sa kalinisan ang batchoy ni Emma. Labis akong nagalit ngunit sinubukan kong magpigil. Sa halip, nagtrabaho ako ng mas masipag. Gumising ako ng 4 a.m. para pakuluan ang sabaw. Nagpapak sa umaga, nagde-deliver sa hapon, at nagmamanage ng social media sa gabi. Nag-alala si Marco, "Emily, huwag kang mag-overwork. Kailangan mong pangalagaan ang kalusugan mo." Ngunit hindi ako makahinto. Naisip ko na kung susuko ako, talo ako. Pagkatapos, isang araw, may kakaibang pakiramdam ang katawan ko. Pagsising almusal, nasusuka ako. Nahihilo ako buong araw. Hinimok ako ni Marco na pumunta sa ospital at sumunod ako kahit hindi ko akalain na may malaking problema. Habang naghihintay ng resulta, mahigpit na hinawakan ni Marco ang kamay ko. "Magiging maayos lang yan." Isang nurse ang tumawag sa pangalan ko. "Miss, Emily Blake?" "Opo. Congratulations, buntis po kayo." Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Natulala ako sa nurse. Habang si Marco naman ay nanlaki ang mata. "Totoo ba? Totoo ba?" Nanginginig ang boses ni Marco at nagsimula na ring tumulo ang luha ko. Paglabas lang sa klinik, binuhat na ako ni Marco. "Emily, may anak na tayo. Magkakaroon na tayo ng pamilya." Ngunit hindi nagtagal ang kaligayahan at humarap sa amin ang katotohanan, ang gastos sa panganganak, bayarin sa ospital, ang bisa ko at ang pag-aalaga ng sanggol. Ang lahat ay tila napakalabo. Noong gabing iyon, nakaupo kami sa maliit na sala ng apartment compound. Nag-usap kami ni Marco. "Emily, huwag kang mag-alala." Binuksan ni Marco ang laptop niya at naghanap ng kung ano-ano. Sa Pilipinas, napakaganda ng maternity support policy, social security system, maternity benefit, PhilHealth para sa mga dayuhan, support policies para sa mga nanay. Marami palang tulong na ganito. Hindi ko na itago ang pagkamangha ko. Sa London, imposible ito. Kinabukasan, pumunta kami sa barangay hall. Ang officer doon ay nagpaliwanag ng detalyado. Ang mga dayuhan ay kailangan lang magparehistro para sa temporary residency para makakuha ng mga benepisyo. Ang gastos sa prenatal checkup, panganganak, kahit ang postpartum support ay pwedeng i-apply. Agad akong naramdaman na talagang tinatanggap ako ng Pilipinas. Isang sistema na hindi nagdiskrimina dahil dayuhan ako, kundi pinrotektahan ako bilang isang nanay na may dinadalang buhay. Tumulo ulit ang luha ko habang pauwi. Sabi ni Marco, "Emily, magpahinga ka muna sa batchoy ni Emma. Ang kalusugan mo ang mas mahalaga." Ngunit umiling ako, hindi, lalo akong magsisikap para sa anak natin. Mula sa araw na iyon, nagplano ako ng bagong nilalaman. Batchoy na magaan para sa mga buntis, batchoy na pampalusog ng sanggol, batchoy na pampalakas ng kalusugan ng nanay. At inihayag ko sa social media na ako ay buntis. "Hello, ako si Emily ng batchoy ni Emma. Malapit na akong maging nanay." Dumagsa ang mga komento. "Congratulations, mag-ingat ka. Sinuportahan ka namin." Ngunit sa gitna ng mga pagbati, isang kakaibang komento ang umakit sa mata ko. Buntis na babaeng Inglesa, nagbebenta pa rin ng batchoy. "Ano ang ipapakain mo sa anak mo paglabas niyan?" Ang nagsulat ay si Carla Santos. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong hindi mananahimik. Paano ko haharapin ito? Nagpadala ako ng direct message kay Carla Santos. "Miss Santos, gusto ko kayong makita para mag-usap." Dumating ang sagot ng napakabilis. "Sige, magkita tayo sa cafe sa Ayala Avenue ha." Pagkatapos ng 2 araw, dinala ko ang medyo umbok na tiyan ko sa meeting place. Pagdating ko sa cafe, nakaupo na si Carla Santos. Branded handbag, stylish outfit at malamig ang mga mata. "Umupo ka," sabi niya nang walang gana at umupo ako sa tapat niya. "Bakit niyo sinisira ang negosyo ko?" Agad akong nagtanong. Ngumisi si Carla Santos. "Sinisira? Sinasabi ko lang ang totoo. Batchoy ang kultura namin. Naiinis ako na isang dayuhan ang pumunta rito para gamitin iyon para kumita. Hindi ako nagagawa nito para sa pera.
Ginagawa ko ito dahil mahal ko ang Pilipinas at iginagalang ko ang batchoy. Mahal? Nangaasar si Carla Santos. Bakit English ang packaging mo? Hindi ba para sa mga dayuhang customer iyan? Natahimik ako. May punto siya, ngunit hindi ako sumuko. Opo, ang mga dayuhang customer ay target din. Ngunit, may masama ba doon? Maliban na ipromote ang batchoy ng Pilipinas sa mundo? Sumipsip ng kape si Carla Santos at sinabing, Miss Emily, tingnan natin ang katotohanan. Dayuhan ka at buntis ka pa. Sa tingin mo, kaya mo pang ipagpatuloy ang negosyo, manganak ka na lang at mamuhay ng tahimik. Sa sandaling iyon, nag-alab ang galit sa loob ko ngunit pinigilan ko. Sa halip, kalmado akong nagsalita. Hintayin niyo lang, titingnan natin kung paano ko gagawin. Pag-alis sa cafe, pagkasakay ko lang sa taxi, tumulo ang luha ko. Tinawagan ko si Marco at agad siyang tumakbo. Emily, ayos lang yan, mananalo tayo. Noong gabing iyon, gumawa ako ng bagong estratehiya. Hindi makikipag-away ng direkta kay Carla Santos, kundi makikipaglaban ako sa sarili kong paraan. Nagdesisyon akong ibahagi ng tapat ang kuwento ng isang buntis na nanay. Gumawa ako ng bagong account na pinangalan ng nanay ng batchoy ni Emma, mga receipt ng batchoy para sa mga buntis, pregnancy journal, kwento ng buhay ng isang dayuhang nanay sa Pilipinas. Ang nilalaman ay totoo, mainit at puno ng empathy. Mabilis na dumami ang mga followers at umakyat din ng mga order. Pagkatapos ng 6 na buwan, lumampas na sa 500,000 pesos ang buwan ng benta at pagkatapos, dumating ang araw ng panganganak. Sa delivery room ng ospital, mahigpit na hinawakan ni Marco ang kamay ko, kasama ko rin ang nanay niya. Emily, kaya mo yan, mahal. Umalingaw-ngaw ang boses ni Marco at ginamit ko ang lahat ng lakas ko. Owa. Umalingaw-ngaw ang iyak ng sanggol at inilagay ng nurse ang bata sa bisig ko. Isang maliit, kulay rosas at magandang anak na babae. Marco, anak natin. Umiiyak ako habang nagsasalita at umiyak din si Marco. Binuhat ng nanay niya ang apo at sinabing, Emily, napagod ka. Ngayon, pamilya na talaga tayo. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na talagang nag-ugat na ako sa Pilipinas. Ngunit hindi ko akalain na ang totoong pagsubok ay magsisimula pagkatapos manganak. Ano ang susunod na mangyayari? Pagkatapos manganak, nanatili ako sa ospital ng 2 linggo para sa postpartum care. Ang sistema ng maternal and newborn care ng Pilipinas ay talagang kahanga-hanga. Ang mga nurse ay professional at nag-aalaga ng 24/7, naghahanda ng masustansiyang pagkain at nagtuturo ng detalyadong pag-aalaga sa sanggol. Ate Emily, ano sa tingin niyo ang sistema ng Pilipinas? Tanong ng isang nurse at tumawa ako. Sa England, imposible ito. Talagang nagpapasalamat ako. Pagbalik sa bahay, nagsimula na ang totoong labanan sa diaper. Umiyak ang sanggol buong gabi, mga gabing walang tulog, pagod ang katawan, ngunit nagtutulungan kami ni Marco at ng nanay niya. Emily, magpahinga ka na, ako na ang bahala. Binuhat ni Marco ang anak namin gabi-gabi para patulugin at ang nanay niya naman ay araw-araw na nagdadala ng masustansiyang sabaw para sa akin. Pagkatapos ng 1 buwan, unti-unti akong gumaling at may pumasok na bagong ideya. Marco, paano kung gumawa tayo ng batchoy para sa baby food? Batchoy para sa baby food? Opo. Babawasan natin ang alat, aalisin ang anghang, pananatilihin lang ang nutrisyon mula sa pinakuluang buto, magiging napakaganda para sa digestive system ng mga bata. Tumango si Marco. Magandang ideya, subukan mo. Nag-umpisa ulit akong mag-research. Pagkatapos ng 10 beses na pagsubok, natapos ko na ang batchoy ni Emma Baby, isang batchoy na magaan na kahit ang mga bata ay pwedeng kumain, pati na rin ang nutritional batchoy products para sa mga nanay. Nang inihayag namin sa social media, sumabog ang reaksyon. Saan mabibili? Talaga bang pwedeng kainin ng bata? Magkano? Dumagsa ang mga order at kinailangan naming lumipat sa mas malaking factory. Kumuha kami ng 3 empleyado at tumaas ang produksyon. Sa pagtatapos ng taong iyon, ang taunang benta ng batchoy ni Emma ay lumampas sa 500 milyong piso. Hindi ka pani-paniwala, ang layo na ng narating namin mula sa isang maliit na batchoy stall sa palengke. Ngunit kasabay ng tagumpay, may nangyaring hindi inaasahan. Isang araw,
tumunog ang doorbell. Pagbukas ng pinto, isang estranghero ang nakatayo doon. "Kayo ba si Miss Emily Blake?" "Opo, ako nga. Ipinadala ako ni Chairman Blake." Sa sandaling iyon, tila tumigil ang puso ko. Bakit nagpadala ang tatay ko ng tao rito? Binigyan ako ng lalaki ng isang sulat. May selyo ng Black Corporation sa envelope at nanginginig akong binuksan ito. "Emily, nagkamali si tatay. Gusto kong makita ang aking apo. Pupunta ako sa Pilipinas." Sulat kamay iyon ng tatay ko. Kahit maikli lang, napakalaki ng kahulugan nito. Ipinakita ko ang sulat kay Marco at nagulat din siya. "Talaga bang pupunta ang tatay mo?" "Siguro." Pagkatapos ng isang linggo, nakita ko ang tatay ko sa Naya. Nag-iisa si Chairman Blake at sa halip na ang karaniwang autoridad niya, may mukha siyang nag-aalangan. "Emily, tatay." Nagkatitigan kami ng matagal at ang tatay ko ang unang yumuko. "Humihingi ako ng paumanhin dahil hindi ko iginalang ang pagpipilian mo." Sa pagdinig ng pangungusap na iyon, hindi ko napigilan ang luha ko. "Ayos lang po, tatay. Tapos na ang lahat." Dinala ko ang tatay ko sa apartment compound sa Tondo. Habang umaakyat sa bakal na hagdanan, tumingin ang tatay ko sa paligid at napabuntong hininga nang makita ang makipot na pinto. Ngunit wala siyang sinabi. Pagbukas ng pinto, buhat ni Marco ang anak namin. "Magandang araw po, Chairman." Awkward na bati ni Marco at dahan-dahang lumapit ang tatay ko at tiningnan ang kanyang apo. Sa sandaling iyon, tila nabasag ang mukha ng tatay ko. Umiyak ang lalaking buong buhay na malakas. "Ang ganda, apo ko." Maingat na kinuha ng tatay ko ang sanggol at uminit ang puso ko sa nakita kong iyon. Noong gabing iyon, kumain kaming magkasama ni Marco, ng nanay niya at ng tatay ko sa dining table. Sa hapunan na niluto ng nanay niya ay may batchoy, lumpia at adobo. "Kumain po kayo ng marami, kumpare." Nilagyan ng nanay niya ang plato ng tatay ko at paulit-ulit na nagpasalamat ang tatay ko. Pagkatapos kumain, kinausap ako ng tatay ko ng kaming dalawa lang. "Emily, gusto ko ang bansang ito. Po, ang pagmamahal ng mga Pilipino, ang sistema ng lipunan, at lahat ng binuo mo rito. Akala ko, ako ang tama, ngunit nagkamali ako." Huminto sandali ang tatay ko at nagpatuloy. "Ang Black Corporation ay may balak na magtayo ng Asian headquarters sa Maynila. Kunin mo ang posisyon ng Managing Director." Nagulat ako at hindi makapagsalita. "Tatay, totoo po ba? Napatunayan mo na, tama ang pagpipilian mo. Oras na para sumunod ang pamilya sa gusto mo." Noong gabing iyon, nagtanaw kami ng mga bituin ni Marco sa balkonahe. "Marco, parang panaginip. Ikaw ang gumawa nito, Emily. Lahat ng ito ay dahil sa iyo." Ngunit umiling ako. "Hindi. Ginawa natin ito ng magkasama." Kinabukasan, ipinatawag ng tatay ko ang mga director ng Black Corporation at opisyal na inihayag ang pagtatatag ng headquarters sa Maynila. Ang media ay nagpost ng malalaking headline, "British Tycoon, nag-invest sa Pilipinas at inako ko ang posisyon ng Managing Director." Ang batchoy ni Emma ay pinalawak sa isang mas malaking negosyo at ako ay naging tulay sa pagitan ng Pilipinas at England. At pagkatapos, nakatanggap ako ng text message mula kay Carla Santos. Ano ang susunod na mangyayari? Napakaikli ng text message ni Carla Santos. "Congratulations, Miss Emily. Gusto kitang makita ulit." Nag-atubili ako, ngunit nagdesisyon akong makipagkita. Sa pagkakataong ito, sa cafe rin sa Ayala Avenue, mukhang mas pagod si Carla Santos kaysa dati. Halata ang dark circles sa ilalim ng mga mata niya, mas maputla ang makeup niya. "Miss Emily, umupo ka." Mahina niyang sabi, at umupo ako sa tapat niya. "Bakit gusto mo akong makita?" Una akong nagtanong. Sumipsip ng kape si Carla Santos at nagsalita para humingi ng tawad. "Po, ang lahat ng ginawa ko sa iyo ay mali. Nainggit ako. Naiinis ako nang magtagumpay ang isang dayuhan na tulad mo at natakot ako na kunin mo ang posisyon ko." Nanginginig ang boses ni Carla Santos at tahimik ko siyang tinitigan. "Ngunit nang makita kitang nagbuntis, nanganak, at patuloy na nagpatakbo ng negosyo, napagtanto ko na ginawa mo ito ng buong puso. Pera lang ang iniisip ko, ngunit ikaw, mahal mo talaga ang batchoy." Nagpahid ng luha si Carla Santos at sinabing,
Patawarin mo ako, napakabaho ko. Nag-isip ako sandali. Naalala ko ang ginawa sa akin ni Carla Santos. Ngunit naintindihan ko rin na siya ay isang taong nagsisikap lang mabuhay sa matinding kompetisyon. Ayos lang, naiintindihan ko. Ang pagnenegosyo ay tiyak na mahirap. Tumingala sa akin si Carla Santos. Talaga bang ayos ka lang? Opo, kalimutan na natin ang nakaraan. Sa halip, umaasa ako na makipagtulungan tayo, hindi bilang magkalaban, kundi bilang magkasama. Mula sa araw na iyon, nagsimula kaming makipagtulungan ni Carla Santos. Pinagsama namin ang distribution system niya sa brand ko para magbukas ng mas malaking merkado. Magkasama rin kaming gumawa ng proyekto para i-promote ang Batchoy ng Pilipinas sa mundo. Pagkatapos ng 6 na buwan, sabay na pumasok sa international market ang Batchoy ni Emma at ang brand ni Carla Santos at nagtagumpay ng husto. Nagsimula akong magbigay ng scholarship para sa mga bata ng multicultural family at nagbukas ng mga Batchoy cooking class. Miss Emily, bakit niyo ginagawa ang mga ito? Tanong ng isang reporter at tumawa ako. Binigyan ako ng Pilipinas ng napakaraming bagay, oras na para suklian ko. Sa ganoong paraan, nakakuha ako ng palayaw na The Batchoy Diplomat at hinirang bilang ambassador para sa pag-promote ng agrikultura at pagkain ng Pilipinas. Isang araw, sabi ni Marco, Emily, mula sa 40M Quadrado apartment compound, umabot tayo rito. Opo, sa tuwing aakyat ako sa bakal na hagdanan, naiisip ko na nagsimula tayo rito. Tumawa ako at ngumiti rin si Marco. Emily, napakagaling mo. Hindi, tayo ang magaling. At ang Pilipinas ang kahanga-hanga. Ang anak namin ay higit 1 taon na ngayon, naglalakad na ng pautay-utay at tumatawag ng nanay. Ang nanay niya ay araw-araw na tumatawa kapag nakikita ang apo at ang tatay ko naman ay 1 beses sa 1 buwan na pumupunta sa Pilipinas. Ang Black Headquarters sa Maynila ay matagumpay na nagpapatakbo at abala ako sa pagbiyahe sa pagitan ng Pilipinas at England. At pagkatapos, may dumating na imbitasyon para sa isang malaking event. Ito ay ang anunsyo na igagawad ng gobyerno ng Pilipinas ang Award for Contribution to Multicultural Community. Paano magtatapos ang kuwentong ito? Sa araw ng parangal, nakasuot ako ng barot saya. Si Marco, ang nanay niya, at ang tatay ko ay kasama ko. Punong-puno ang malaking hall ng City Hall ng Maynila at kinabahan akong umakyat sa entablado. Award for Contribution to Multicultural Community, Miss Emily Blake. Ang pangalan ko ay tinawag at umalingaw-ngaw ang palakpakan. Pagkatapos tanggapin ang parangal at tumayo sa harap ng mikropono, huminga ako ng malalim at sinabing, Hello, ako po si Emily mula sa England. Noong 1 taon, kumain ako ng batchoy sa isang palengke malapit sa Intramuros. Ang batchoy na iyon ang nagbago sa buhay ko. Tumawa ang buong hall. At nagpatuloy ako, tinanggap ako ng Pilipinas ng bukas palad, hindi nagdiskrimina dahil dayuhan ako, inalagaan ako ng mainit habang nagbubuntis. Ang pagmamahal, sistema, at puso ng mga tao rito ang nagdala sa akin sa araw na ito. Tumingin ako kay Marco at sinabing, gusto kong patunayan na minsan, ang isang batchoy ay makakalikha ng mas malalim na koneksyon kaysa sa mga diplomatic activity at sa tingin ko, nagawa ko iyon. Umalingaw-ngaw ulit ang palakpakan at pinigilan ko ang luha habang bumababa ng entablado. Pagkatapos ng award ceremony, humingi ng interview ang isang reporter. Miss Emily, huling tanong, kung pwedeng bumalik sa araw na yon, kakainin mo pa ba ang batchoy na yon? Tumawa ako at sumagot. Ang 1 kutsara ng sabaw na iyon ang nagbago sa buhay ko. Kahit muling ipanganak, gusto ko pa ring magsimula sa batchoy sa Pilipinas. Noong gabing iyon, pagbalik namin sa apartment compound, tumayo ako sa balkonahe at tiningnan ang Maynila sa gabi. Naalala ko ang unang araw na umakyat ako sa bakal na hagdanan, ang pakiramdam ng pagiging dayuhan at takot. Ngunit ngayon, tiyak kong masasabi na ito ang bahay ko at ang Pilipinas ang bansa ko. Lumapit si Marco at niyakap ang balikat ko. Emily, masaya ka ba? Opo, sobrang saya ko. Umalingaw-ngaw ang iyak ng anak namin mula sa silid. At sabay kaming tumawa at pumasok sa loob. Ang maliit na apartment compound, ang lumang refrigerator, ang bakal na hagdanan. Ngunit ang lahat ng ito ay kayamanan para sa akin.
Kinabukasan, nagsimula ako ng isang bagong proyekto, isang kampanya para isulong ang batchoy ng Pilipinas na maging UNESCO Intangible Cultural Heritage. Nakipagtulungan ako sa mga Filipino food lovers sa buong mundo. Nagkampanya para sa signature drive at nagpadala ng batchoy packs sa mga embahada. Pagkatapos ng isang taon, opisyal na kinilala ng UNESCO ang batchoy culture. Sa araw na iyon, nagpunta ako sa maliit na kainan sa palengke kung saan ako kumain ng unang batchoy. Nandoon pa rin ang may-ari ng kainan. Nanay, naaalala niyo pa po ba ako? Ay, ang babaeng Inglesa, ang kumain ng batchoy noong araw? Opo, tama po. Dahil sa batchoy na iyon, nagbago ang buhay ko. Tumawa siya at nagdala ng isang mainit na batchoy. Kumuha ako ng isang kutsara ng sabaw at isinubo. Naroon pa rin ang malalim, mainit at nakakaantig na lasa. At napagtanto ko na ang buhay minsan ay nagsisimula sa napakaliit na bagay. At kung gaano kalaki ang pagbabagong maaaring likhain ng maliit na simula na iyon, dito nagtatapos ang kuwento ko. Ngunit ang kuwento ng batchoy ni Emma ay magpapatuloy. Ancheng, ano pa kaya ang naghihintay sa hinaharap? Ang batchoy ni Emma ngayon ay hindi lang isang batchoy brand, naging pag-asa ito para sa mga multicultural family at naging pinto para i-promote ang kultura ng Pilipinas sa mundo. Taon-taon, ginagamit ko ang batchoy ni Emma Scholarship Fund para suportahan ang tuition fee ng 100 multicultural na bata at magbukas ng mga batchoy cooking class sa buong bansa. Miss Emily, ang sarap po ng batchoy, sabi ng isang batang Filipino-Koreano habang tumatawa at hinaplos ko ang ulo niya. Oo, balang araw, pwede mo ring ikonekta ang pagkain ng sarili mong bansa sa Filipino cuisine para makagawa ng isang kahanga-hangang bagay. Ang Black Headquarters sa Maynila ay lalong lumalago at nagdesisyon ang tatay ko na manirahan dito. Emily, gusto ko ring maging Pilipino. Ang sinseridad sa pangungusap na iyon ng tatay ko ay nagpaiyak sa akin. Ang lalaking buong buhay na nabuhay para sa pamilya ay pumili ng bagong buhay ngayon. Si Carla Santos at ako ay magkasamang namuno sa proyekto ng globalisasyon ng Filipino food at nag-export kami ng batchoy sa higit 30 bansa. New York, London, Paris, Tokyo. Ang mga tao sa buong mundo ay nagsisimulang magustuhan ang batchoy at magkaroon ng interes sa kultura ng Pilipinas. Isang araw, sabi ni Marco, Emily, hindi na ba masikip ang apartment compound na ito? Umiling ako. Hindi. Gusto ko ang lugar na ito. Nagsimula tayo rito at ipinanganak dito ang anak natin. Ngumiti si Marco at hinawakan ang kamay ko. Talaga ngang naging Pilipino ka na. Ang anak namin ay 3 taong gulang na ngayon, nagsasalita ng Tagalog at English. Nanay, love ko batchoy. Sa pagtingin sa kanya, labis akong natutuwa. Lalaki ang anak ko na may 2 kultura at iyon ang pinakamalaking tagumpay para sa akin. Iginawad sa akin ng gobyerno ng Pilipinas ang honorary citizen title at nagpadala rin ng pagbati ang British Embassy, Emily Blake, The Bridge Between Two Nations. Iyan ang headline sa isang pahayagan. Gupitin ko ang artikulo na iyon at idinikit sa refrigerator sa apartment compound. Sa tuwing aakyat at bababa ako sa bakal na hagdanan, tinitingnan ko ang artikulo at iniisip kung gaano nakalayo ang narating ko. Ang nanay niya ay nagbawas na ng trabaho para magbigay ng oras sa apo. Emily, salamat dahil nagdala ka ng kaligayahan sa anak ko. Sa pagdinig sa sinabi ng nanay niya, sumagot ako, hindi po. Ako po ang dapat magpasalamat. Salamat po dahil tinanggap niyo ako. Ang mga kamag-anak sa Black Corporation ay sunod-sunod na pumupunta sa Pilipinas. Sa simula ay nag-aalinlangan pa sila, ngunit naakit din sa ganda ng Pilipinas at ang ilan sa kanila ay nagsimula na ring magnegosyo rito. Gumawa rin ako ng cultural exchange program sa pagitan ng Pilipinas at England. Bawat taon, 100 kabataan ang bumibisita sa bansa ng isa't isa para matuto ng kultura at mag-alaga ng mga pangarap. Ate Emily, dahil sa iyo, nagbago ang buhay ko. Sabi ng isang kabataang British. At tumawa ako, hindi, iyan ay dahil sa pagpipilian mo. Ako ay nagbukas lang ng pinto. Ang batchoy ni Emma ngayon ay may taunang benta na lumampas sa 1 bilyong piso na may higit 200 empleyado. Ngunit nakatira pa rin ako sa maliit na apartment compound
tumutulong pa rin sa nanay niya sa palengke. Emily, bakit hindi ka pa lumipat sa mas malaking bahay? Ito ang bahay namin. Ang kwento namin ay nagsimula rito. At napagtanto ko na ang tunay na tagumpay ay hindi pera o katanyagan, kundi ang mabuhay sa lugar na mahal mo kasama ang mga taong mahal mo. Ngayon, ang huling kabanata na lang ang natitira. Ano kaya ang naghihintay na wakas? 5 taon na ang lumipas. Ang anak ko ay nasa grade 1 na. At kami ni Marco ay nakatira pa rin sa 40 mil and squared apartment compound. Ang bakal na hagdanan ay gumagala pa rin, ang refrigerator ay luma pa rin, ngunit ito ang pinakamainit na bahay sa mundo. Isang araw, nagdala ng homework ang anak ko mula sa paaralan, introducing my nanay. Idinikit niya ang larawan ko at isinulat. Ang nanay ko ay galing sa England. Mahal na mahal niya ang bok choy kaya pumunta siya sa Pilipinas, kaya mahal ko rin ang bok choy. Binasa ko ang mga pangungusap na iyon at naiyak ako. Ang pinakamalaking pamana na iiwan ko sa anak ko ay hindi pera o katanyagan, kundi pag-ibig at lakas ng loob. Ang bok choy ni Emma ngayon ay naging pinakamalaking bok choy brand sa Asia na may mga branch sa Europa at Amerika. Ngunit pumupunta pa rin ako sa palengke, nagluluto pa rin ng bok choy gamit ang sarili kong kamay at nakikipag-usap sa mga customer. Miss Emily, bakit ginagawa niyo pa rin ang lahat ng ito? Tanong ng isang reporter at tumawa ako. Ang bok choy ay pag-ibig, hindi ito pwedeng gawin ng makina, kailangan itong gawin gamit ang kamay, gamit ang buong puso. Si Carla Santos ngayon ay ang matalik kong kaibigan. Magkasama kaming nag-organisa ng International Filipino Food Festival at maraming tao ang nagkaroon ng pagkakataon na maranasan ang kultura ng Pilipinas. Ang tatay ko ay tuluyan ng nanirahan sa Maynila at nagsimula na ring mag-aral ng kaunting Tagalog. Emily, bigyan mo pa ako ng bok choy. Sa pagdinig sa medyo malaking Tagalog niya, tumawa ang buong pamilya at labis akong natuwa. Dinala ng nanay niya ang apo sa palengke at tinuruan siyang magluto ng bok choy. Lola, ganito po ba? Oo, galing mo. Ang apo ko ay magiging bok choy master balang araw. Ang tradisyon ng pagluluto ng bok choy ay minana na sa 4 na henerasyon. Ipinagmamalaki ko iyon. At pagkatapos, nagkaroon ng huling interview, isang espesyal na dialogue sa pagitan ng Philippine at British media, Miss Emily. Sa pagbabalik tanaw sa nakalipas na 10 taon, ano ang iniisip nyo? Tulad ng isang milagro na nagsimula sa isang bok choy at umabot dito, may pinagsisisihan ba kayo? Wala. Hindi ako nagkamali kahit isang beses. Huling tanong, kung pwedeng bumalik sa araw na iyon, kakainin niyo pa ba ang bok choy na iyon? Tumawa ako at sumagot, ang isang kutsara ng sabaw na iyon ang nagbago sa buhay ko. Kahit muling ipanganak, gusto ko pa ring magsimula sa bok choy sa Pilipinas. Nagtapos ang interview at bumalik ako sa apartment compound. Dahan-dahan akong umakyat sa bakal na hagdanan. Naalala ko ang mga taon na lumipas, ang unang araw na dumating ako rito na walang pera, ang unang araw na natuto akong magluto ng bok choy, ang araw na ipinanganak ang anak ko, ang araw na nakipagkasundo ako sa tatay ko. Ang bawat sandali ay napakahalaga. Pagbukas ng pinto, nakaupo si Marco at ang anak namin sa dining table. Nanay, bilisan mo, malamig na ang bok choy. Ngumiti ako at umupo, kumuha ng isang piraso ng bok choy at isinubo. Naroon pa rin ang malalim, mainit, at puno ng pagmamahal na lasa. Ito ang kwento ko. Mula sa bunso ng Black Financial Dynasty sa England hanggang sa CEO ng isang Filipino bok choy brand at naging isang Filipino food lover. Ang milagro na nilikha ng isang bok choy at ang milagro na iyon ay nagpapatuloy pa rin. Subukan nyo ring magsimula sa isang maliit na bagay. Baka magbago rin ang buhay nyo. Ngayong umaga, gumising pa rin ako ng 5 tulad ng dati. Sa tabi ko, ang regular na hininga ni Marco ay umalingaw-ngaw at mula sa silid ng anak ko, ang maliit na hilik ay naririnig. Tahimik akong pumunta sa balkonahe. Ang hangin sa umaga ng Maynila ay sariwa pa rin at sa malayo, ang ilaw ng matatayog na gusali ay kumikinang. Sa tuwing tinitingnan ko ang tanawin na ito, naiisip ko kung gaano nakalayo ang narating ko. Ako, na nakatira sa isang malamig at malawak na mansyon sa Kensington, ngayon ay nararamdaman ang pinakamalaking kaligayahan
sa masikip na balkonahe ng isang 40 mil quadround apartment compound. Naalala ko ang unang araw na dumating ako sa Pilipinas. Walang pera, walang kamag-anak. Ang panginginig nang makita ko si Marco sa NAIA. Ang takot nang umakyat ako sa bakal na hagdanan sa unang pagkakataon. Ang kaba nang makita ko ang nanay niya. Ang lahat ng mga sandaling iyon ang bumuo sa akin ngayon. Pumasok ako sa kusina at nagsimulang maghanda ng almusal, naghugas ng bigas, nagdagdag ng tubig, kinuha ang mga sangkap at hinugasan. Ang lahat ng galaw ay naging napaka-natural ngayon. Ako, na hindi marunong gumamit ng rice cooker nang una akong pumunta sa Pilipinas, ngayon ay marunong nang magluto ng sinigang, gumawa ng lumpia. Ginawa ko ang lahat ayon sa itinuro ng nanay niya. 6 a.m., lumabas ang anak ko sa silid. "Good morning, nanay." Ang malinaw na boses niya ay nagpangiti sa akin. "Good morning, prinsesa ko." Yumakap siya sa akin ng mahigpit at niyakap ko ng mahigpit ang maliit na katawan na iyon. Ang amoy ng shampoo sa buhok niya, ang init ng katawan niya, ang tibok ng maliit na puso niya. Ang lahat ng ito ay isang milagro para sa akin. Na ako ang nanay ng batang ito, na siya ay ipinanganak sa Pilipinas at tinatawag akong nanay sa Tagalog. Walang mas malaking biyaya kaysa doon. Umupo siya sa dining table at nagkwento tungkol sa paaralan. "Nanay, sabi ni teacher ngayon daw ang Batchoy Day. Pwede ko bang ikuwento ang Batchoy sa klase?" "Oo naman. Ikaw ang pinakamarunong anak." Tumawa siya ng napakaliwanag at mas masaya pa sa sikat ng araw sa umaga. Ang batang ito ay nagtatamasa ng kalayaan na hindi ko naranasan sa England. Mamuhay siya ng isang buhay na siya mismo ang pipili, hindi susundan ang isang nakaplano na daan at ako ay nasa tabi niya para bantayan siya. 7. Nagising si Marco. "Emily, ang aga mo na naman?" "Kaugalian na, mahal. Ngayon, kung hindi ako gigising ng maaga, parang hindi na sanay." Tumawa si Marco at hinaplos ang ulo ko. Sabay kaming nag-almusal, kanin, sinigang, itlog at kaunting atsara. Isang simpleng almusal Pilipino, ngunit para sa akin, mas mahalaga ito kaysa sa anumang almusal sa isang marangyang hotel. Sabi ni Marco, "Emily, pupunta rito si tatay mamaya." "Oo, alam ko. Maghahanda ako." Ang tatay ko ngayon ay 2 o 3 beses sa isang linggo na pumupunta sa apartment compound namin. Ang taong sa simula ay awkward pa, ngayon ay sanay na umakyat sa bakal na hagdanan at komportableng umupo sa masikip na sofa sa sala. Nagsuot siya ng mga komportableng damit na binili sa Pilipinas sa halip na branded suits at kumuha ng pagkain gamit ang sarili niyang kamay. "Emily, sino nagluto nito?" "Ang nanay po." "Ang sarap talaga, ang galing talaga ng nanay mo." Sa tuwing ginagamit ng tatay ko ang salitang nanay sa Tagalog, uminit ang puso ko. Ang lalaking buong buhay na nagsasalita lang ng English, ngayon ay nagsisikap na intindihin at tanggapin ang kultura ng Pilipinas. Iyan ang pinakamalaking patunay ng reconciliation para sa akin. Pagkatapos ihatid ang anak ko sa paaralan, pumunta ako sa palengke. Nagbukas na ang tindahan ng nanay niya at nagbebenta na sa mga customer. "Emily, dumating ka na?" "Opo." "Nanay, ano po ang maitutulong ko ngayon? Tulungan mo akong maghanda ng mga gulay, maraming order." Nagsuot ako ng apron at nagsimulang maghanda ng mga sangkap. Ang mga kamay ko ngayon ay mabilis na tulad ng nanay niya at kinikilala rin niya iyon. "Emily, Pilipino ka na talaga." Ang pangungusap na iyon ay ang pinakamagandang papuri para sa akin. Hindi ko gustong maging Pilipino, kundi gustong mamuhay bilang isang Pilipino, magbahagi ng pagmamahal, magtrabaho ng magkasama, magtulungan. Iyan ang pinakamalaking halaga na natutunan ko sa Pilipinas. Nagtrabaho ako buong umaga at nananghalian ako kasama ang nanay niya. "Emily, dahil sa iyo, masaya si Marco." "Salamat anak." "Hindi po, nanay, ako po ang dapat magpasalamat." Hinawakan ng nanay niya ang kamay ko at sinabing, "Kahit galing ka sa ibang bansa, pamilya ka na namin, hindi, anak na kita." Sa pagdinig sa mga salitang iyon, hindi ko napigilan ang luha ko. Sa hapon, pumunta ako sa office. Ang headquarters ng Batchoy ni Emma ay nasa sentro na ng Maynila ngayon, ngunit madalas pa rin akong pumupunta sa bodega sa Tondo para hindi ko makalimutan kung saan ako nagsimula.
Lahat ng empleyado ay masayang bumabati sa akin. Boss, dumating na po kayo. Oo, titingnan ko kung paano ang produksyon ngayon. Naglibot ako kasama ang mga empleyado sa production area. Kahit may mga makina na, ang huling step ay sinisiyasat pa rin gamit ang kamay. Dahil ang batchoy ay pag-ibig, isang bagay na hindi pwedeng gawin lang ng makina. Sa meeting room, nag-usap kami ng mga director tungkol sa plano sa hinaharap. Sa susunod na taon, magsiset tayo ng goal na pumasok sa South American market. Palalakihin din ang European branch. Lahat ay masiglang nagbigay ng ideya at naramdaman ko ang pag-asa mula sa kanilang enerhiya. Ang batchoy ni Emma ngayon ay hindi lang sa akin, kundi sa ating lahat. Ito ay isang brand na naglalaman ng pangarap ng lahat ng nagmamahal sa Pilipinas. 5 p.m., umuwi ako. Nakauwi na ang anak ko mula sa paaralan at gumagawa ng homework. Si Marco naman ay tumutulong maghanda ng hapunan. Emily, malapit na dumating si tatay. Alam ko, nagluluto ako ng beef pares, ang paborito ni tatay. Tumunog ang doorbell at tumakbo ang anak ko para magbukas. Lolo, kumusta ang lola mo ngayong araw? Binuhat ng tatay ko ang bata at tumawa. Sa tuwing nakikita ko ang tanawin na ito, nagugulat ako. Ang taong buong buhay na may awtoridad at malamig, ngayon ay naging ganap na ibang tao sa harap ng kanyang apo. Isang lolo na mainit, banayad, at puno ng pagmamahal. Ipinakita ng anak ko sa lolo niya ang drawing niya sa paaralan. Lolo, tingnan mo, drawing ko ang pamilya namin. Sa drawing ay nandoon ako, si Marco, ang anak namin, at ang lolo at lola. Lahat ay naghawak kamay at nakangiti sa harap ng maliit na apartment compound. Tiningnan ng tatay ko ang drawing at namula ang mata niya. Ang ganda ng drawing ng apo ko, i-frame ko ito at isasabit sa opisina. Tumawa ng napakaliwanag ang anak ko at ngumiti rin ang tatay ko. Nagtipon kami para maghapunan sa maliit na dining table. Kanin, beef pares, sinigang, pinakuloang gulay, isang simpleng hapunan ngunit puno ng pagmamahal. Sabi ng tatay ko, Emily, itong hapunan ang pinakamasarap sa mundo, higit pa sa anumang pagkain sa Kensington Mansion. Talaga po, tatay? Oo, dahil may pag-ibig dito, may mga bagay na hindi mabibili ng pera. Nagbuhos si Marco ng wine para sa tatay ko. Dad, cheers po. Salamat, son-in-law. Sa pagtingin sa kanilang dalawa na nag-inom, labis akong natuwa. Ang mga taong sa simula ay awkward pa sa isa't isa, ngayon ay naging isang tunay na pamilya. Pagkatapos kumain, tinuruan ng anak ko ang lolo niya na magsalita ng Tagalog. Lolo, sabihin mong mahal kita. Mahal kita. Galing ko. Ngayon, sabihin mong best lolo. Best lolo. Sa pagdinig sa medyo malaking Tagalog niya, tumawa kaming lahat. Umupo ang bata sa kandungan niya at humingi ng kwento. At dahan-dahang binasa ng tatay ko ang isang Filipino fairy tale. Kahit medyo awkward pa ang pronunciation, ang imahe na iyon ang pinakamaganda sa mundo. 9 p.m., oras na para umuwi ang tatay ko. Hinatid siya ng anak ko sa pinto at niyakap siya ng mahigpit. Lolo, bumalik po kayo bukas ha? Oo, babalik ako bukas. Bibisitahin ko ang apo ko. Dahan-dahang bumaba ang tatay ko sa bakal na hagdanan at kumaway. Tumayo ako sa balkonahe at tiningnan ang anino niya. Ang chairman ng Black Corporation ay naglalakad sa maliit na eskinita sa Tondo. Para sa akin, iyon ang pinakamalaking tagumpay, hindi tagumpay ng pera o kapangyarihan, kundi tagumpay ng pag-ibig at pamilya. Pagkatapos patulugin ang anak ko, umupo kami ni Marco sa sofa. Emily, masaya ka ba? Oo, sobrang saya ko. Hindi na ako pwedeng maging mas masaya pa. Hinawakan ni Marco ang kamay ko at sinabing, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Ikaw ang lumikha ng pamilya natin. Hindi, tayo ang lumikha nito ng magkasama. Pagtingin sa labas ng bintana, kumikinang ang Maynila sa gabi. Iniisip ko ang mga ibinigay sa akin ng lungsod na ito. Ang bansang ito ay nagbigay sa akin ng pag-ibig, pamilya, pangarap at isang bagong buhay. Ang Pilipinas ay hindi nagdiskrimina sa akin. Hindi ako iniiwasan dahil dayuhan ako, kundi niyakap ako, sinuportahan ako noong nagbubuntis ako, binigyan ako ng pagkakataon sa pagnenegosyo at umiyak kasama ko noong nahihirapan ako. Ang sistema ng bansang ito, ang mga tao ng bansang ito,
ang pagmamahal ng bansang ito, ang lahat ay isang milagro para sa akin. Utang ko sa bansang ito at gagawin ko ang buong buhay ko para suklian ito sa pamamagitan ng batchoy, sa pamamagitan ng cultural exchange at sa pamamagitan ng pagtulong sa mga multicultural family. Gusto kong ibahagi ang pag-ibig na ibinigay sa akin ng Pilipinas. Iniisip ko ang hinaharap. Ano kaya ang magiging anak ko kapag lumaki na? Paano lalago ang batchoy ni Emma? Ano kaya ang magiging imahe namin ni Marco kapag tumanda na kami? Ang lahat ay inaasahan. Hindi ako natatakot dahil alam ko na basta't may pag-ibig, makakaya namin ang lahat. Ang pinakamalaking pamana na iiwan ko sa anak ko ay hindi pera, kundi ang katotohanan ito. Na maging matapang na magmahal, huwag matakot at sundin ang mga pangarap, at nasaan ka man, mamuhay ng buong puso. Iyan ang natutunan ko sa Pilipinas at iyan ang gusto kong ituro sa anak ko. Tulog na si Marco at tahimik akong pumunta sa balkonahe. Tumingin sa kalangitan na puno ng bituin. Naiisip ko kung hindi ako pumunta sa palengke malapit sa Intramuros noong araw na iyon, kung hindi ako kumain ng batchoy na iyon, kung hindi ko nakilala si Marco, ang buhay ko ay magiging ganap na iba. Baka nasa Kensington Mansion pa ako, nagpakasal ayon sa arrangement, at namuhay ng isang nakaplano na buhay. Walang kaligayahan, hindi makakapamuhay bilang sarili ko, ngunit pinili ko, kahit natatakot, naging matapang ako. Kahit mahirap, hindi ako sumuko. At ang nagpatotoo sa lahat ng ito ay ang Pilipinas. Ang relasyon ko at ng tatay ko ay ganap na ring nagbago. Dati ay relasyon ng utos at direktiba. Ngayon ay relasyon ng pag-unawa at paggalang. Tila muling ipinanganak ang tatay ko sa pamamagitan ng kanyang apo. Ang imahe niya na tumatawa kasama ang bata, nagsisikap na mag-aral ng Tagalog, masarap kumain ng batchoy, lahat ay mga bagong imahe ng tatay ko. Ilang araw na ang nakalipas, tahimik na sinabi ng tatay ko, "Emily, nagkamali ako. Nagkamali ako." At ang tunay na kaligayahan ay hindi pera o kapangyarihan, kundi ang makasama ang mga taong mahal mo. Huli ko na itong napagtanto. Hinawakan ko ang kamay ng tatay ko at sinabing, "Hindi po, tatay. Tama pa ring napagtanto nyo ngayon at kayo na ngayon ang pinakamahusay na lolo." Tumulo ang luha ng tatay ko at ngumiti. "Salamat, Emily. Maraming salamat. Oras na para matulog. Bukas ng umaga, gigising ulit ako ng 5:00, magluluto ng kanin, maghahanda ng almusal, gigisingin ang anak ko at sisimulan ang isang bagong araw, isang normal na buhay. Ngunit ang buhay na iyon ay isang milagro para sa akin. Ang kaligayahan na hindi ko mararamdaman kailanman sa Kensington Mansion, ang tunay na buhay na natagpuan ko sa 40 Mill Quadrant apartment compound. Ang kuwento na nagsimula sa isang batchoy ay magpapatuloy at ang kuwentong ito ay hindi pa tapos. Magpapatuloy pa ito sa hinaharap kapag lumaki ang anak ko at isakatuparan ang kanyang pangarap, kapag ipinanganak ang apo sa tuhod, kapag sumikat ang batchoy ni Emma sa mundo, at kapag lalong lumalago ang cultural exchange sa pagitan ng Pilipinas at England. Lahat ng hinaharap na iyon ay inaasahan. Ako ay muling ipinanganak sa Pilipinas. Hindi bilang Emily Blake kundi bilang Emily Reyes, asawa ni Marco, nanay ng anak ko, manugang ng nanay niya, at isang nagmamahal sa Pilipinas. Ito ang identity ko at ang pride ko. Salamat, Pilipinas, sa pagtanggap sa akin, sa pagbigay ng pagkakataon sa akin, at sa pagpayag sa akin na mamuhay ng isang tunay na buhay. Hindi ko kailanman malilimutan ang pasasalamat na ito.